Mukhang sobrang kinilig ang fans ng Kim Pao sa nangyari sa media conference. Halatang solid ang suporta sa kanila dahil sa trending topic sa X. May mga favorite moments ka ba sa press con na talagang nagpa-hype sa'yo? Mukhang malakas talaga ang hatak ng Kim Pao Love Team. Ang pag-trending nila sa X at pag-angat sa rankings ay patunay na marami ang excited sa kanilang tambalan at upcoming movie na My Love Will Make You Disappear. Kitang-kita rin na kahit wala pang opisyal na pag-amin tungkol sa kanilang closeness, sapat na ang chemistry at interactions nila para kiligin ang fans. Yung simpleng exchange ng sagot nila, lalo na yung tungkol sa bulaklak at sa pala ako babagsak moment, ay naging instant viral content. Mukhang malaki ang magiging impact ng movie nila paglabas nito sa March 26. Kung ganito kainit ang reception sa presscon pa lang, malamang mas lumakas pa ang suporta sa mismong showing. Masasabi rin na malakas talaga ang appeal ni na Kim Chiu at Paolo Avellino bilang love team at posibleng mas lumawak pa ang fanbase nila. Ikaw, anong tingin mo? Sa tingin mo, may chance bang maging real-life couple sila? Bukod sa matinding kilig na hatid ng Kim Pao sa MediaCon, mapapansin ding malakas ang promotional push ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Hindi lang trending sa X, kundi pati na rin sa ibang social media platforms. Marami ang nagbabahagi ng clips at reaksyon sa kanilang chemistry. Malaki ang nagiging papel ng digital marketing at fan engagement sa kasikatan ng love team na ito. Isa pang kapansin-pansin ay ang tila mas relaxed at natural na interactions ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Dahil sa kanilang openness sa isa't isa, mas lumalim ang intrigue ng publiko kung may something nga ba sa kanila off-cam. Ang simpleng pagbibigay ng bulaklak ni Paolo kay Kim noong Valentine's Day ay parang icing sa cake para sa mga supporters na matagal na naghihintay ng ganitong level ng closeness. Bukod sa Kim Pao fever, interesting din na natalo nila sa trending list ang BINI, isang sikat P-pop girl group. Ibig sabihin, solid ang fanbase ng Kim Pao at talagang sabik ang mga tao sa kanilang love team. Mas magiging kapanapanabik ang promosyon ng pelikula sa mga susunod na linggo, lalo na kung may mga bagong pakilig moments pa silang ibibigay sa publiko. Kung nag-trending na ang MediaCon, paano pa kaya kapag inilabas na ang official trailer o kapag nagkaroon ng mall shows at interviews? Malamang, mas lalo pang lalakas ang hype. Sa tingin mo, may chance kayang mapantayan o mahigitan ng Kim Pao ang ibang established love teams sa industriya ngayon? Nagsimula yung much-awaited na media day or tinatawag din nilang grand press conference ng pelikulang My Love Will Make You Disappear ng Star Cinema. And syempre mga chika, like what we expected, talagang kumpleto yung mga cast na umattend doon. Kumbaga full blast talaga sila doon mga chika. Nandoon yung mga main characters ng movie na sina Kim Chiu, Paolo Avellino, and yung mga co-actor and co-actresses na makakasama nila sa My Love Will Make You Disappear. Ngayon mga chika, I've seen a lot of press conferences, media conferences ng iba't ibang mga romantic movies. Marami na. Okay, sa Katniel, Lizken, diba yung recently lang, Katden, Julia and Joshua. Pero mga chika, yung nangyari kahapon sa Kim Pao, this is the first time mga kachika na nakaramdam ako ng totoong kilig. Di ba mga kachika? First time ko naramdaman yan. Mga chika, sa simula pa lang nung interview, makikita nyo na, mararamdaman nyo na yung totoong feelings ni Kim tsaka ni Paolo sa isa't isa, pero hindi nila inaamin, di ba? Simulan na natin pag-usapan mga chika, no? Yung para sa akin, yung pinaka nakakakilig na usapan, pinaka nakakatuwa ng mga tanungan sa media day kahapon ng Kim Pao. At unang-una na nga dyan mga chika, nung natanong sila, okay, may tanong kasi sa kanila doon na, kamusta naman yung mga intimate scene doon or yung mga kissing scene doon, paano daw ba na-handle yun ni Kimi tsaka ni Paolo? Bagay, komportable na daw ba sila sa isa't isa habang ginagawa nila yung mga intimate scenes na yun or medyo nahihiya pa daw ba sila? Ang sagot nila mga kachika, kahit daw ilang beses na nila nagawa yun, diba? They've done 3 projects na, diba? Doon 2 serye nila and then the movie, mga chika, hindi pa rin daw sila ganoon ka-confident. Bakit? Kasi mga chika, ginagawa nga naman daw nila yung mga kissing scenes na yon or intimate scenes na yon in front of hundreds of people, which is justifiable naman mga kachika. Nga lagi rin daw nila mga chika sinisigurado na one take nga lang daw. Tapos mga chika, biglang humirit ng biro doon si Paolo Avellino.
para daw ma-sure na one take, nire-rehearse daw nila yun. So mga chika, isipin nyo nire-rehearse nila yung mga kissing scene. So does it mean na kapag sila lang bandalawa ang magkasama, nagpa-practice silang halikan yung isa't isa? Mga chika, though it's only a joke from Paolo, however, jokes are half made true mga chika. Kaya nga sinigundahan niya ni Wilma Dasent tanong ni Wilma, kaya pala lagi kayong dalawa nagkukulong sa mga tent nyo, nagre-rehearse kayo ng inyong mga kissing scenes. Mga chika, tapos tawa ng tawa dyan si Kimi. Tinlaro nila mga chika na kapag silang dalawa daw ay nagsosolo sa tent, ang nire-rehearse lang daw nila ay yung mga linya na gagamitin nila sa pelikula. Okay? Tapos yung mga pormahan sa paghalik, yung anggulo ng mga ulo, ganun lang mga chika. Actually mga chika, may mga nabasa ako sa comment section na paano naman daw kapag hindi sila nagre-rehearse, hindi naman related sa pelikula, talagang gusto lang nilang i-kiss yung isa't isa. Di ba mga chika? Posible pa rin naman yun. One thing is for sure madalas daw silang dalawa nagkukulong sa iisang tent mga kachika. I also remember this one question to Paolo Abilino mga kachika na tumatak din sa isipan ko. Tinanong siya ni MJ Felipe. Tanong sa kanya, Paolo, paano kung isang babae, like for example si Kimi, alam mo na mawawala rin siya sa huli, okay, after nung relationship nyo, are you still willing to love her? Mga kachika, hindi ko ini-expect to umuo si Paolo. Okay, sabi ni Paolo, that's a noble sacrifice and he's willing to do it. Diba, kahit na alam niyan sa huli ay mawawala din naman yung kanyang partner, yung kanyang mahal, mamahalin niya pa rin daw ito, ipaparanas niya pa rin daw yung pagmamahal. Okay, yung love na deserve nito. Ang daming bumilib kay Paolo mga kachika dyan sa isinagot niyang yan. Kasi diba, willing siyang isacrifice yung lahat. Kahit na sa huli ay masasaktan lang din siya. So ganyan pala katindi. Okay, magmahal si Paolo. Kaya nga sabi rin nila doon mga chika sa comment section, sobrang secure na daw talaga ni Kimi. Kasi Paolo is the type of guy that is willing to sacrifice himself para sa babaeng minamahal niya. Di ba mga chika, nakakakilig. Kumbaga, yan is a noble sacrifice. Paolo is the only guy who's capable to do it for Kimi. And aside from that mga chika, there's also this question when MJ Felipe asked Kim Pao kung kailan sila huling kinilig sa isa't isa. Okay, so Kimi gave a simple statement, simpleng sagot. Ang sabi niya, noong araw din na yun. Okay. Kasi parang si Paolo Abilino yata ay binigyan sila ng pasalubong. Hindi niya na minention kung anong pasalubong ngayon. Basta doon daw ay kinilig siya. Diba? And then Paolo Abilino naman mga chika, ito yung nagustuhan ko. Si Paolo yung medyo makwento dito sa part na ito. Kumbaga medyo relevant talaga yung mga sagot niya. Inamin niya sa lahat mga chika na kinikilig daw siya sa ginagawa ni Kimi na pagbabaon ng 3 klaseng ulam. Okay, so karne, tsaka mayroong gulay, which is dedicated, which is especially for him. Diba? Kasi nga, diba ang usap-usapan ngayon mga chika, si Kimi puro karne yan. Okay? Si Paolo hindi siya kumakain ng karne, kaya ang ginagawa ni Kimi mga chika, doon sa baon niya, sinisigurado niya na meron ding gulay para pwede niya iyan i-share kay Papi Paolo. So yun mga kachika, doon daw kinikilig si Paolo kasi ginagawa yun ni Kim sa kanya dahil special siya. Tingnan nila mga kachika, Kim Pao is now on the level of relationship kung saan willing na silang i-adjust yung kanilang mga personal interest, personal characters, personal beliefs para doon sa isa't isa. Okay, isipin nyo Kimi, karne. Okay, hindi daw siya nagugulay before. And then, para kay Paolo, ang ginawa niya mga kachika, minimake sure niya na kapag siya ay may baong ulam, may baon siya sa set, meron siyang something mai-offer kay Paolo, pwede niyang makain. Di ba mga chika, kasi parang yan yung gesture, na ina-attract mo yung someone na, halika, sabayan mo ko kasi isusure ko na yung kinakain ko ay pwede sa'yo. Diba? Kumbaga, sabi nga rin na MJ Felipe doon mga chika, lagi na daw silang nag-share, okay, ng lunch, ng dinner, share na sila ng pagkain.
Di ba, chika? So, does it mean na tuwing sila ay nasa set, tuwing sila ay magkasama, parang lagi silang nagde-date? Di ba, mga chika, kung isipin nyo yung mga sagutan na yan, meron na silang gustong ipahiwating eh. Then, meron ding part, sa interview na yan, kung saan natanong si Kimi. Actually, hiningan siya ng advice ni MJ Felipe about love. Okay? About pag-ibig. Ngayon, ang sabi ni Kimi, hindi daw siya ganun kagaling magpayo pagdating sa pagmamahal. Pero, hindi daw siya yung tipo na isinusuko iyon. Okay? Kasi baka daw yung pagmamahal na hinahanap o kailangan niya dumating bukas, mamaya, or baka daw mga chika, nasa tabi niya lang. Tapos mga chika, nagtilian lalo yung mga tao dyan nung sinabi ni Paolo na mamaya pag-usapan natin yan. Mga chika. So doon mga chika, parang merong something sa kanilang dalawa nung nagtinginan sila that time. Okay, yung tingin ni Paolo kay Kimi, parang may kahulugan eh. Kumbaga parang biro, pero parang tototohanin din. Mga chika. Sabi nga rin nila doon, actually, this is Wilma Dasent who said this. Sabi ni Wilma, si Paolo daw, tahimik lang. At daw nila, lagi lang siyang nag-o-observe, lagi lang siyang nakikinig. While Kimi naman does the talking. Ngayon mga chika, nag-agree dyan si Kimi. Kumbaga, siya nga daw yung maingay, siya daw lagi yung nagkukwento, nagdadadada. Si Paolo daw nakikinig. Pero mga chika, yung kay Paolo Abilino daw, yung mga mata niya, yun yung gumagawa ng talking. Okay? Hindi madaldal si Paolo, pero kapag katinignan ka daw ng mga mata nyo, mga chika, sobrang expressive, mga chika. Parang yun yung asset ni Paolo eh. Parang kaya niyang iparating sa'yo yung emosyon niya, yung nararamdaman niya, sa pamamagitan lang, mga chika, nung pagtingin niya. At sila doon agree. Sabi nga ni Kimi, your eyes is the way to your soul. Kaya dahil sa mga tingin sa kanya ni Paolo, parang nakikita niyo na, mga chika, yung totoong intent nito sa kanya. Di ba? And I strongly agree rin doon, Machika. Personally for me, iba rin talaga yung tingin ni Paolo eh. Kaya di ba, ang dami niyang fans, dami niyang supporters, ang daming nagmamahal sa kanya kahit siya yung tao na hindi madada eh. Hindi siya yung parang nag-i-invite ng mga tao na, gustuhin niyo ako, iiduluhin niyo ako. Hindi, Machika. Titingnan niya lang kayo, kakaway lang siya, ngingiti na. Pero yung dating, mga chika, parang hihimatay na tayo. Kasi nung nakita ko siya sa personal, ganun siya eh, parang yung mata niya mapungay, pero mayroong gustong sabihin sa'yo, parang may gustong iparating sa'yo na masaya siya dahil sinusuportahan mo siya. Again, sabi nga ni Kimi sa interview, mga chika, kahit hindi magsalita si Paolo, sa kanya, hindi siya kausapin. Isang tingin lang daw, isang titig lang daw nito sa kanya, mga chika, na iintindihan niya na yung gusto nitong sabihin. May mga napansin din ako, mga chika, na siguro may mga tanong dyan na hindi pwedeng i-disclose ni Kimi yung sagot. Mga bawal pang sabihin publicly. Tinitignan siya ni Paolo, mga chika. Parang doon sinasabi ni Paolo na, Kim, huwag mo munang sabihin. Chika, or sinasabi ni Paolo na, Kim, sabihin mo na. Sa pamamagitan lang, mga chika, ng mga mata niya. Okay, hindi siya nagsasalita. Pero pagka tinignan ka niya, alam mo na, mga chika, kung ano yung gusto niya. And sa pinaka nakakakilig na part, okay, sa interview na ito, ay nung inamin ni Kimi na talagang si Paolo yung nagbigay sa kanya ng flowers noong February 14. Diba? Sabi nga ni Paolo doon, mga chika, talagang meron na siyang commitment. Okay, na isi-serenade niya yung mga taga-Kidapawan. Kaya ang ginawa niya, mga chika, minake sure niya na morning pa lang ay ibigay na kay Kimi yung bouquet ng napakagagandang bulaklak. Ngayon, hindi nila sinabi doon, mga chika, kung si Paolo Abilino ba talaga yung personally na pumunta doon. Hindi nila inamin yun. Pero parang nagbubulungan sila doon, mga chika, na hindi ko alam kung ano yung pinagbubulungan nila. Pero kitang-kita nyo sa mukha ni Kimi na talagang kinikilig siya. Make sure before you left that the flowers arrive early in the morning. Yeah. May pinadala ako flowers. Yes, tapos siyempre pag-gising mo, uy, Kim, may flowers ka daw. Oh, saan galing? Yes, sa Kimberly. Hi, Kimberly. Kay Derek Loren, Kimberly Sue. Kimberly, sino? Pagbukas, yes. Alam mo ba, muntikan na subo ko. Puso ko. Nilagyan ng score yung kwento niya. Puro dahil it's
time na rin, since Kimi felt this feeling na binibigyan siya ng flowers dun taong nagmamahal sa kanya. Time pa yun ni Xian Lee, mga kachika, nung huling beses na binigyan siya ng bulaklak tapos yung nagmamahal sa kanya, yung taong mahal siya, okay? Special siya. Ngayon siguro, mga chika, kaya ganun na lang yung kilig ni Kimi. Sobrang na-appreciate niya yung ginawa ni Paolo kasi napipil niya ulit yun. Napipil niya na yung nagbibigay sa kanya ng bulaklak yung taong interesado, yung taong special siya, yung taong minamahal siya. Ganun lang kasimple yun, mga chika. Kumbaga sobrang legit yung saya dito ni Kimi kasi syempre sino pa namang hindi matutuwa. February 14, diba? Araw ng mga puso, tapos may matatanggap kang bulaklak mula pa doon sa taong minamahal ka. At most probably, minamahal mo din. Di ba, mga chika? Nagkaroon din ng chance dyan, mga kachika, nag-throwback sila or nag-reminisce sila ng kanilang mga past memories. Okay? Hindi daw nila ine-expect, na magkakaroon sila ng chance na magkasama sa mga trabaho, sa mga projects. Actually, hindi lang isa, di ba? 3 beses na silang nagkakasama ngayon sa mga proyekto. Amin nga ni Paolo doon, mga chika, PBB days pa lang daw. 16 years old pa lang si Kimi. Pinapanood niya na daw yun sa TV. Okay? And then rest back naman ni Kimi dyan. Aba, Paolo, ikaw nga nasa Starstruck ka pa lang. Sumasayaw-sayaw ka doon. Pinapanood na rin kita. Di ba, mga chika? Actually, kung babalikan nyo nga yung mga interviews nila 18 years ago, ganon na ganon, mga kachika. Kumbaga, paglipat ni Paolo sa ABS, inamin niya na gusto niyang makatrabaho si Kim. Okay? So, mga chika, di ba? Nagmamanifest niya yun yan. Ang dami nilang mga naging collab team before. Si Kimi, actually, sabi niya nga, every decade daw nagpapalit siya ng collab team. Tapos ngayon, mga kachika, di ba? Finally, they already found their perfect match. Lastly, mga chika, ito yung pinaka tumatak talaga sa akin na pinag-usapan nila sa interview na yan. At iyon ay nung sinabi ni Paolo Abilino, okay, na sa dinami-dami, di ba, nung mga plano niya, mga na-visualize niya na gagawin niya sa kanyang career, hindi niya raw ini-expect, mga kachika, na kay Kimi din pala siya babagsak. Okay. Actually, si Kimi dyan, mga chika, yung reaction ng mukha niya, hindi mo ma-explain parang naiiyak na sobrang saya. Sabi niya nga doon, mga chika, the end na daw. Okay, tapusin na daw yung media con nung mga time na yan, wala na daw further questions. Okay na daw sa kanya na yung si Paolo Abilino ay sa kanya rin pala babagsak sa huli. Di ba, mga chika? So, inamin ni Paolo yan in public, in everyone, millions of viewers that day, inamin niya yan, mga kachika. Di ba nakakakilig yan? Sino ba si Paolo Abilino? Di ba? Siya yung taong tahimik. Siya yung taong hindi nag-express ng kanyang nararamdaman. Di ba? Siya yung taong mas prepare na private lahat ang usapan. Pero this time, mga kachika, inamin niya yan sa lahat. Okay, sa mga Kim Pao fans, sa mga bashers, sa lahat ng mga manonood, mga chika. Kaya nabuhayan talaga lahat ng mga Kim Pao fans, mga chika, after sabihin niya ni Paolo. Kung si Kimi naman, mga chika, makikita nyo sa kanya yung totoong feelings din ng kinikilig. Gusto ni Kimi si Paolo, mga chika, there's no denying that. Gusto niya, pero hindi sila makaamin Ang babagsak tayo, mga kachika, dito sa mga sinasabi na naman ng mga bashers. Kasi dun sa comment section, dyan sa media day na yan, ang daming bashers. Lagi nila sinasabi na paasa lang daw ang Kim Pao. Wala naman daw talagang relasyon yan. Kumbaga, delulo lang daw tayong mga Kim Pao fans. Kumbaga, tigilan na daw natin sila. Well, mga chika, nagustuhan natin si Kimi tsaka si Paolo, hindi dahil magkarelasyon sila. Okay? Nagustuhan natin sila, mga kachika, dahil nakakatuwa silang magkasama. Ganun lang kasimple yun Hindi naman tayo nagde-demand na dapat iiduluhin lang natin yan kapag sila ay may relasyon na. Hindi naman, mga chika. It's been more than a year. Okay? Nang pinanood natin sila na magkasama, nagustuhan natin sila dahil sa kanila yung harmony, yung synchronization, fit na fit sila. Para silang bread and butter. Yung kailanman ay hindi maiintindihan ng mga bashers, mga chika. Kumbaga, tayo, sinusuportahan natin si Kimi tsaka si Paolo dahil gusto natin sila na magkasama. Gusto natin silang magkatuluyan sa huli. Diba? It doesn't mean na titigilan na natin yung pagsuporta sa kanila dahil hindi nila maibigay yung gusto natin. No, mga chika. Sabi nga doon, diba, ni Wilma Dacen, doon din sa interview,
Sabi ni Wilma, lahat yan nagsisimula sa pagkakaibigan. Ngayon, kung sakali man, mga chika, kung sakali lang na si Kimi tsaka si Paolo ay hindi pa talaga officially na mag-on. Kumbaga, meron pa lang silang mutual understanding ngayon. At least, mga chika, they are already on their way na para maging sila. Nag-i-improve yung relationship nila everyday. Nakikilala nila yung isa't isa, mga chika. Alam nila kung ano yung ayaw ng isa't isa, yung gusto ng isa't isa. Di ba yun lang, mga chika, sobrang sapat na. Di ba makita lang natin silang magkasama sa stage, sa pelikula, sa mga series. Yun lang, mga chika. Solve na tayo, kompleto na yung natin. Before I forget nga, mga chika, sabi nga rin ni MJ Felipe doon, nung ibinigay yung 3 project na yon kay Paolo, na isasama siya kay Kimi, hindi tinanggihan lahat yan ni Paolo. Inuuhan niya. Dahil sabi niya, mga chika, komportable daw siya na makatrabaho si Kimi, madali daw makatrabaho. Pero ako, mga chika, personal opinion ko lang, kaya niya inuuhan yung mga projects with Kimi kasi gusto pa niya makilala nila isa't isa. Overall, mga chika, talagang sobrang successful netong media day na ito. Hindi lang dahil na-promote nila ng sagat-sagaran yung My Love Will Make You Disappear, but we dig deeper sa buhay ni Kimi tsaka ni Paolo Abilino at sa kung ano talaga yung estado ng relasyon nila ngayon. Kung ano yung feelings nila para sa isa't isa, kung ano ba yung mga tanong natin na hindi nila masagot before. Kahapon, mga kachika, at least hindi man nila nasagot ng direkta, nagkaroon sila ng pahagi. Mayroon talagang tinatawag na something sa kanilang dalawa at hindi sila yung mga ordinaryong love team lang sa harap ng camera.